Bakit nga ba mahirap ang ating mahal na bayang Pilipinas? Una sa lahat mga kababayan, kung ating titingnan, mula rito ay napakayaman sa lahat ng uri ng resources, kagaya ng mga minang yaman, agrikultura, turismo at marami pang iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, ay nakakakita tayo ng mga bagay na nagiging malaking hadlang upang ang pag-angat ng ating bansa ay mahadlangan dahil sa pakiging makasarili ng iilan. Sila lamang ang nakikinabang imbis na tayong lahat ng mga Pilipino ang makinabang dito. Bumalik tayo sa paglaya natin mula sa pananakop noong panahon ng Kastila, Amerikano at mga Hapon. Ay talaga namang lugmok tayo sa kahirapan na kung ako mismo ay nabuhay sa mga panahong yaon, ay hindi ko ma-imagine kung paano ako nakasurvive o makakasurvive sa panahong yaon. Ngunit dumating ang panahon na tayo ay nakalaya sa kanila at nabuhay bilang isang bansa na malayang magagamit ang lahat ng ating likas na yaman at mapaunlad ito. At nang tayo ay nakaahon sa mga panahong yaon, ay kung ating sasaliksikin, ay may mga panahon na ang bilihin ay napakamura o napakababa lamang noon ang halaga ng dolyar, na halos kapantay lang ang piso. Subalit ano nangyari mga kababayan? Sa paglipas ng mga panahon ay hindi natin namamalayan na unti-unti na tayong naghihirap. Lahat ng mga bilihin, bagaman unti-unti, ay patuloy na tumataas ng tumataas at hindi na natin ito napipigilan. Ikumpara natin ang ating bansa sa bansang Singapore, na katulad natin na nasakop din ng iba't ibang bansa. Nalugmok din sila sa kahirapan. Ngunit paano sila nakaahon? Ang Singapore, pagkatapos ng panahong yaon, ay nakahanap sila ng isang leader at ang pangalan niyaon ay si Lee Kuan Yew. Paano naiahon ni Lee Kuan Yew ang kanilang bansa? Iyon ay sa pamamagitan ng meritocratic system, na ang ibig sabihin ay ang paghalal ng kwalipikadong leader sa kanilang mga lugar. Mga leader lamang na may malinis na background at may maayos at sapat na edukasyon sa ekonomiya nila. At unang niyang sinigurado na walang korupsyon sa kanilang pamunuan at may batas sa kanila na ang may mataas na kwalifikasyon lamang para mamuno sa bansa nila ang maaaring tumakbo para sa posisyon mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Bagaman mayroon pa rin, sapagkat higit pa sa imposible na ito ay mangyari, na ang korupsyon sa isang bansa ay 100% na mawala. Ngunit maliit na porsyento lamang ang mga ito sa kanila ang may korupsyon. At mayroon silang maayos na batas para mapigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatag nila ng CPIB o ang Corruption Practices Investigation Bureau upang labanan ang korupsyon sa kanilang bansa. At talaga namang napaka-epektibo nito hanggang sa ngayon. Pumunta naman tayo dito sa ating bansa. Pagkatapos ng pananakop sa atin ng iba't ibang mga bansa, ang una nating naging presidente ay si Manuel Rojas pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon.
At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay unti-unti tayong nakaahon at hanggang sa panahon ni Diosdado Macapagal ay ang ating currency rate ay nasa 2:1 o ang ibig sabihin ay 2 piso kapalit ay $1 or $1. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting bumababa ito sa ilalim ng dating Pangulong Marcos hanggang sa sumunod na mga pangulo dito sa atin ay palubog na tayo ng palubog. Isa lamang ang ating nakikitang dahilan, mga kababayan. Ito ay ang dahilan kung bakit ko ito ikinumpara sa Singapore. Sa pamumuno ni Lee Kuan Yew ay ang sistema ng pagpili ng mga namumuno dito sa atin. Sa kanila ay meritocratic system ang pagpili, samantalang dito sa atin, sa ilalim ng demokratikong sistema, ay pwede kahit sino na lang ay kwalipikado. Ultimo, ang mga may bahid na ng korupsyon ay maaari pa ring tumakbo. Maging ang mga walang pinag-aralan ay maaari ring tumakbo sa posisyon na kung minsan pinagtatawanan na lang natin kapag nakikita natin na ang nagpapasa ng COC o ng Certificate of Candidacy na kung sino-sino na lang ay maaaring tumakbo sa posisyon. Na kung atin sanang babaguhin ito ay magiging malaki ang pagbabago sa ating bansa at mas magiging disente ang sistema, hindi kagaya ng sistema ngayon na kahit sino na lang ay maaaring tumakbo. Bagaman inaalis din sila bandang huli, ngunit nagiging katatawanan tayo maging sa ibang bansa dahil sa sistemang ganito. At dahil dito, sa atin ay wala tayong programang katulad ng CPIB ng Singapore. Kaya patuloy pa rin ang korupsyon. Maging ang mga sikat na artista ay ginagamit ang kanilang kasikatan upang maluklok sa pwesto. Sa matagal na panahon ay namumuno ang mga artistang ito na wala namang maganda, maayos at progresibo na naidudulot sa ating ekonomiya. Puro lamang ayuda ang alam nila. Bandage system, ika nga. Iyan ang nakikita kong dahilan kung bakit ang bansa natin ay lugmok sa kahirapan sa hinaba-haba ng panahon na pinamunuan tayo ng mga maling leader. Ito ay hindi pa rin tayo natututo. Mga kababayan, napakahaba na ng panahon na nagdaan at tayo ay paulit-ulit na nagluluklok ng maling leader sa bansa natin. Sana ay matuto na tayo. Maging mga dinastiya ng mga politika ay laganap dito sa atin at patuloy sila na nauupo at nananatili sa pwesto, ngunit wala namang nangyayari. Mag-isip-isip tayong mabuti, mga kababayan. Sino ba talaga ang nararapat na iboto? Na sana ay magbago na ng pananaw at matuto tayong pumili ng ihahalal natin. Kahit sana ang meritocratic system ng Singapore ay magaya natin, ay nakakasiguro ako na malaki ang magiging pagbabago ng bansa natin. I have nothing against the democratic system. Pero ang mali kasi, tayong mga Pilipino ay hindi marunong pumili ng leader natin. Paano ba ang pagpili, mga kababayan? Yan ang susunod nating topic. Abangan sa mga susunod na mga araw. Maraming salamat po.